Hello mga ga, ito po yung version natin sa tinatawag po nilang double trouble bread. Pero dito sa lugar namin ay tinatawag po namin itong chocolate yema rolls. Masarap at mabinta ito ga, lalo na pag overload po yung ating palaman dito. Kaya subukan mo na ga ito, at dito sa ating video ngayon ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo ng harina, kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating dough ay gagamit lang po tayo ng 500 grams ng all-purpose flour at maglagay lang po tayo ng half tablespoon ng yeast. Dito pala natin ito imasa sa ating stand mixer, kaya ilipat natin ito. Hinasanay kasi ako magmasa doon sa ating dough roller machine. At lagyan lang po natin ito ng 1 teaspoon ng bread improver. Kung wala kayong mga bread improver talaga mga guy, pwede lang naman na skip nyo na lang po yung ating bread improver na ito. At maglagay po tayo dito ng 1/3 cup ng powdered milk. At lagyan ko lang po ito ng 1/3 cup ng light brown sugar. At half cup ng malamig na tubig at half cup na malamig din na evaporated milk. At mga 1 teaspoon ng vanilla extract at 1 teaspoon ng iodized salt. Isang piraso na medium na itlog at isang piraso din na egg whites at mula din ito sa medium na itlog. At i-mix lang po natin ito ng mga 5 minutes until well combined yung ating mga ingredients. At pagkalipas ng 5 minutes ay maglagay po tayo dito ng refrigerated margarine. At gagamit po ako dito ng unsalted ACC butter 8 na refrigerated margarine. At maglagay po tayo dito ng 100 grams or half cup. Subukan nyo po itong gamitin mga ga, ay mabango po ito at mabibili lang po natin ito sa mga baking store. At i-mix lang po natin ito hanggang sa kuminis po yung ating dough. At inilagay ko lang sa medium speed yung ating stand mixer. At pagkalipas ng 20 minutes mga ga, ay check po natin yung ating dough ay ito ay hindi pa pwede, kaya i-mix pa po natin ito or pakinisin pa po natin ito ng mga 10 minutes pa. At pagkalipas ng another 10 minutes, ay tingnan po natin yung ating dough. Ito mga guy, okay na po ito. Hindi na po siya basta-basta napupunit. Sobrang lambot po yung ating dough na ito mga ga, kasi ang taas po yung nilagay natin na refrigerated margarine at saka yung naglagay din tayo ng 2 piraso na itlog. At pahiran lang po natin yung ating misa ng shortening or di kaya margarine para iwas dikit yung ating dough. At bago po natin ito putulin, ay i-rest muna natin ito mga ga ng mga 20 minutes. At pagkalipas ng 20 minutos ay pwede na po nating putulin yung ating dough. Sobrang lambot po talaga ng ating dough mga ga, kaya dito sa ating kamay ay maglagay lang po tayo ng margarine para iwas dikit po. At putulin lang po natin ito sa 36 to 38 grams. Pero depende na ho yan sa inyo kung ilang gramo po yung gusto po ninyo na putol dito. Kayo po yung masusunod. At pagkatapos ay agad ko na ho yung figurahin ng pabilog. At pagkatapos po natin itong pabilugin lahat yung ating dough, ay i-rest muna natin ito ng mga 10 minutes bago po natin ito ipigura ng pa-roll. At pagkalipas ng 10 minutes ay i-roll na po natin yung ating dough at magdas lang po tayo dito ng kaunti lang po talaga na harina, pangtanggal lagkit lang po kasi napakalambot po yung ating dough. Dito pala mga ga, sa ating 500 grams na harina ay nakaputol po tayo ng 28 pieces sa ating 36 to 38 grams ng putol ng ating dough. At ang bintahan po natin dito para may ideya kayo mga ga ay 15 to 17 pesos. Ay kayo'y mag-costing lang bago po kayo magbenta. Para malaman po ninyo kung magkano po or yung total ng inyong puhunan. Para malaman din ninyo kung magkano po ang inyong bintahan na para makatubo din tayo. At pagkatapos nito mga ga, ay palsahin lang po natin yung ating dough ng 1, 2 hanggang 3 oras bago po natin ito lutuin na yung mag-double na po yung sizes niya. At pag nag 80% na po yung alsa niya, ay lutuin na po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutes. At ngayon gawan na po natin ito ng kanyang palaman. So dito sa ating palaman ay gagawa lang po ako na yung parang yema frosting lang po yung ipalaman ko dito. At gagawa lang po ako dito mga ga ng kaunti lang, pero hindi ito magkasya sa ginagawa po nating dough. Pero ito lang po yung gagawin ko kasi meron po akong natira kanina ng aking yema frosting. Kaya sayang din ho yun, kaya dito ko po yun ipalaman mamaya. Kaya kayo mga ga, ay dublehin nyo lang po yung mga ingredients po natin dito sa ating palaman. At yung mga ingredients po natin dito sa ginawa po natin ngayon ay nasa ating video screen lang, screenshot nyo lang at i-times 2 nyo lang yan
or dublihin nyo lang po yan para magkasya po sa ginagawa po natin na half kilo ng ating dough. 3/4 cup yung ating evaporated milk dito sa ating video ngayon. Kaso yung gamit ko na cups ay yung half cups measurement. And then lutuin lang po natin ito sa mahinang apoy lang ng ating kalan at diretso lang po yan sa paghalo para hindi din masunog yung ilalim. Haluin lang po natin yan hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Ito po yung hinahanap po natin na consistency ng ating palaman, na yung medyo makapal or yung medyo matigas ng kaunti para yung ating palaman mamaya ay may design po. At pag ganito ng kalapot ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. At dito maglagay lang po ako ng kaunti lang po talaga na food coloring na lemon yellow at ito'y optional lang naman mga ga. At maglagay lang po tayo dito ng mga 1 tablespoon ng refrigerated margarine at pwede naman yung regular na margarine. At habang ito'y mainit pa yung ating palaman ay inilagay ko na po dito, inilipat ko na po dito sa ating plastic piping bag at gumamit na po ako dito ng ating tips na 1M para may design po yung ating palaman. At dito ko na po ito palamigin sa ating piping bag and then isit aside lang muna natin ito. Gawa naman po tayo ng ating pang-dip or yung ating chocolate. At dito mga ga, magtunaw lang po tayo ng 250 grams ng dark chocolate at hiwain lang po natin ito ng mga maninipis para madali lang po natin itong tunawin. At lagyan lang po natin ito ng 1 tablespoon ng mantika. At dito po natin yan ipatong sa kumukulo po natin na tubig at konting tubig lang po dito sa ating saucepan. At hintayin lang po natin ito na matunaw. At nang ito'y malapit ng matunaw lahat ay kinuha ko na po ito sa ating kalan at dito ko na po ito sa ating misa pinagpatuloy sa paghalo hanggang sa tuluyan na po talagang natunaw yung ating dark chocolate. At kailangan mga ga, bago po natin ito i-transfer sa ating mga rack or sa ating paglalagyan na tray, ay patuluin muna natin yung mga excess po natin na chocolate para maging kasya po yung ating chocolate dito sa ating kalahating harina at para maging hindi din masayang yung ating chocolate. At mga ga, meron po tayong natira ng ating melted chocolate na kaunti lang naman. At hintayin lang muna natin ito na ito'y mag-dry or mag-set po yung ating chocolate. At madali lang po itong mag-set ga, kaya lagyan na po natin ito ng palaman. At yung sabi ko sa inyo kanina na hindi dito magkasya yung ginawa po nating palaman, kaya dublihin nyo lang po yung mga sangkap. At ito po yung natira ko kanina sa aking yema frosting ay dito ko po inilagay. Dito ko po ilagay. At abangan nyo ga yung video recipe po natin sa ating white yema cake na luto po sa ating steamer. At abay, pasensya na po kayo mga ga, medyo mahaba po yung ating video at maraming salamat sa pagsama po ninyo sa ating video recipe ngayon. At ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay at maraming salamat muli at bye-bye!